We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Ginarantiyahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang anumang nilabag na batas ang pamahalaan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kinakaharap nitong kaso na Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC sa The Hague sa Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tiniyak ang pagrespeto sa mga karapatan ng dating Pangulo, kabilang na ang pagtitiyak na nasa mabuting kalagayan ng kalusugan nito. Hindi po yan totoo. Dahil nung panahon po na siya po ay nasa kustodiya na po, talaga pong ang pagtrato po sa kanya ay hindi po lamang basta-basta. Tinirato pa rin po siya bilang Pilipino at bilang former president. Kompleto po ang kasamahan po doon, may mga doktor po, may mga nurse, nandun din po ang kanyang mga abogado. So wala pong katotohanan na hindi po nabigyan siya ng tamang atensyon, especially patungkol sa medical needs na kailangan po niya. Ukol naman sa hinaing ng kampo ni Duterte na hindi umano pinayagan na ma-admit sa ospital si FPRRD, paliwanag naman ng Malacanang. Kung ang nagsasabi lang po na doktor na nag-attend po sa kanya ay hindi naman po sinasabing critical ang kanyang kondisyon, hindi naman po kinakailangan siya idalhin sa hospital. Bumuelta rin ng Malacanang sa mga nananawagan ng People Power Revolution kasunod ng pagkakaaresto kay former President Duterte. Hindi po ba pagbabaksak ito ng gobyerno? Unang-una po, may warrant of arrest. Pangalawa, may case na nakafile. Sa ngayon, ayon kay Yusek Castro, wala pang natatanggap ang Malacanang na anumang official communication mula sa Interpol. Sa red notice naman, laban sa mga co-accused ni dating Pangulong Duterte. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.